Good evening! Welcome! This is your show. This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 13. Today is March 3, 2026. And it's a Bible Tuesday night. Good evening. Kumusta, Je? Kumusta? Okay naman, Oy. Tata Bert. May mga kilabot dito, doon. Pero okay lang. Kayo po, kamusta? Yes, okay naman. So far, wala pa mabagsag ng missile sa amin. Oo nga. Ay, naku po. Well, tinatawanan natin yan. Hindi natin alam. May mga EDCA tayo dito sa ating hopefully hindi naman umabot dito. Yes. Huwag naman sana. Yes. Nadadamay na nga yung ating mga OFWs doon. Nag-iiyakan na yung iba eh. Sobrang. Well, ganyan talaga lang ang buhay, no? We have to face it kung ano man mga ganyan yan. Magpakatatag po tayo. Magpakatatag talaga. Tama po yan. Sa lahat ng uri ng pagsubok, yan, kailangan. Magtiwala lang sa Diyos. Yes, tama. At ipagdasal, lalo na yung mga ngayon. Oo nga pa. Nga pala, no, sa mga prayers natin, no, wag lang ang sarili natin, ipagdasal natin. Isama na po natin yung ating mga kababayan, ayan, na nasa abroad, no. Dahil malaki po ang naitutulong nila sa totoo lang sa economy natin. Yung mga pinapadala nilang pera na yan. Laki. Tama po. Ay, naku po. Pag-pray na sana lahat ay... Maging safe. Yes. Ay. Totoo Parang naman. no, Tata Bertie ko. Pabigla yung ganyang mga ano na yan. Akalain mong sa life. Anak na Irene, di ba kaalis? Ay, opo. Kaalis lang yun. Ni Paula. Opo pala, yung pinag-pray over. Ingat po tayo lahat. At akalain mo talagang in our lifetime, no? Ay, yun. Batiin ko lang po, Tata Bert, Yes, ang yes. mga, biglang magdami na agad. 6,000 viewers. Uy! Talaga. Yes. Hello, Ate Aida. Hi! Ate Irene. Ayan. Lagi namin pinag-pray yung mga anak mo. Mamita. Ayan. Tita Belen. Hi, Belansky. Miss Erlinda Omania. And Kuya Joseph. Ay. Hello. Iyak, Joseph. Ayan. Kamusta po kayong lahat dyan? Ayan. Ikaw po, Tata Bert, kamusta po ang weekend mo? Ay, so far talagang medyo, yung mga nakaraang araw medyo nababother ako sa nangyayari niya sa Middle East, no? Opo. Nagpipray na lang ako na sana huwag masyadong mag-escalate. Huwag bumrabe na maraming bansa pang madadamay. Actually, marami ng mga bansang binomba ang Iran nadamay dahil may mga bases ang US doon or whatever na ano. Yun ang nakakapagbigay ng masyadong isipin sa marami sa atin ngayon. Ayan. Sana nga lang huwag masyadong mag-escalate na huwag na. Opo. Parang ang dami pong nangyayaring ano, no? Tapos kaliwat kanan nagsusulputan na yung mga end times, yung mga predictions, kung ano. Oo nga. Huwag niyo po takutin ang sarili niyo. Yes. Na hindi pa nangyayari yung stress na kayo. Baka hindi pa nangyari kayo yung mauna pa dun sa mangyayari. Kaya wag po. Talagang tiwala lang sa Panginoon. Dasal.
laking bagay po talaga ng dasal. Sa totoo lang. Ako po. Yes. And yes, tama si Miss Linda, gumawa ng mabuti. Yan. Aantayin niyo pa ba yung missile bago kayo umamin sa mga ninakaw niyo? Kita mo si Alex Ayala, inihahanda piniprepare ang sarili niya dahil bukas magi-start yung Indian Wells Open. Mangyayari yan sa US. Tennis competition na naman yan. Actually, marami nang nag-withdraw eh. Yung iba na stranded sa ibang bansa so hindi makapunta, ano kaagad. Mga big names, lalo na yung mga lalaki, big names in tennis yan. Walang hindi makasakay na aeroplano eh. Gawa nila. Yan. Epekto yan. Yan isa sa epekto. Alex is trying to, dahil mataas ang rating niya ngayon, nasa 31 siya eh. 31, no? Grabe. Kaya posibleng mag-improve pa. Yes. Tumaas pa. Wala, Tata Bern, halos sunod-sunod pala yung laban niya. Oo. Parang ang break niya. Masyado siyang popular na talaga lahat halos ng mga tournament tungkol sa tennis niya, iniimbitahan talaga siya. Masyadong popular siya. Darling of the talagang yung mga lugar na pinupuntahan talagang napupuno raw yan eh. Wow. Napupuno. Pag nalaman ng mga nandiyan dyan si Alex yan. Yes. Maraming umaatin. Oo. Ano yan, lakas ng charm niya. Hindi lang siya magaling, kumbaga, pati yung crowd na nakukuha niya. Yan. Darling of the crowd. Yes. Darling. Ayan. Bati ko lang po, Tata Bert, ang si Miss Henedina Riazo. Hi. Good evening po. Salamat po sa panunood. At sana napanood niyo po yung episode namin nung Friday. Ayan. Nakakatawa. Mga trivia. Actually, nag-research ako. Mas maganda yung mga trivia ni Tata Bert. Sa totoo lang. Kaya huwag na kayo mag-research. Panoorin niyo yun. Kasi ang ganda ng mga sobrang natuwa ako dun sa mga trivia ni Tata Bert. Yeah. Comment po from Ate Aida. Medyo tumigil po muna yung pambobomba at gulo kasi po Ramadan na. Di ba ba last? Kakastart lang po ba ng Ramadan? May Ramadan na eh. Siguro, wala natin kung anong magiging ng Israel dyan. Tsaka ng US sa Ramadan. Unless, respeto rin lang ang Ramadan din. Yes. That would be good. Na kukuha rin nila ang ng ibang mga Muslim. Yes, correct po. Ayan. Yun po. So, wala naman masyado po akong nakalap din, Tata Bert. Wala. Interesting. Yun nga, nagka-problema kasi yung TV ko eh. Papupuntahin na lang si Ariel doon. Opo. Ay, pero share ko lang sa entertainment naman, Tata Bert, nakakatuwa. Medyo talagang, yun nga, yung dahil na-discuss natin Friday pagiging Pinoy, may film na upcoming si Hilda Coronel. Mukhang maganda. Sisa ang title. Mukhang magaling. At Hilda yan, magaling yan. Yes, Magaling Tata yan. Bert. Ayan. Hindi po ba yun yung volunteer? As Hilda po pala. Hilda Coronel. Pero yun, mukhang maganda. Maganda yung ganyan, yung babalik ka dun sa literatura ng pagiging Pinoy. Sarap kaya magbasa ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo. Nung nagbabasa ka, alam mong graded, hindi ka masyadong natutuwa kasi may pressure. Pero after, ma-appreciate mo siyang galing. So, yan, pero alam ko meron pang Magellan. Hindi ko alam kung kailan lalabas yun. Talaga, Pero ang ganda. nila. Yes, yun na actually dapat kailangan ng cinemas natin, hindi yung parang kung ano-ano na. Nagawa na nila si General Luna, Yes. si Pio del Pilar, nagawa na. Rizal, nagawa na. Bonifacio, meron ba? Wala pa, no? Wala pa. Quezon. Quezon, yes. Ganda rin nun, di ba? Yan. So, maganda at nag-i-improve na at ipapatronize natin yung mga Pinoy movies. Ayan. So, speaking of mga pangalan, Tata Bert, segue no? Ang kabanata, medyo na-insert natin ng konti last Tuesday dahil nagka-oras tayo. Ang libro ni Ezekiel, nakadalawang chapters po tayo last Tuesday. Oo nga.
Kasi, ang ganda nabitin tayo Tsaka ang daming mga imagination na binigay, no? Grabe talaga. Magtataka ka Buti na lang may pahabol na sa bandang huli Correct. Diba? Importante, nagbabasa ng buong kabanata talaga. Ayan. So, start na po tayo, Tati Bert. Ayan. So, Sino po ba si Ezekiel? Yan. Isa na naman po, actually, yung 3 beses na nagkaroon ng, na sinakop ng Babylonia ang Juda. Yung una, during the time of Jehoiakim. Pangalawa, during the time ng anak niya, si Jehoiakim. At dyan kasama si Ezekiel nung sila ay ma-exile sa Babylonia. Siya pare kasi yan si Ezekiel At pagdating naman ni Ezekiel doon sa Babylonia, doon siya na kinausap na ng Diyos ni Yahweh na maging propeta. So isa siyang pare na kasama ni Jehoiakim, yung batang hari ng Juda sa Babylonia. Yan po siya. Thank you po, Tata Bert. Ayan. Pagbasa mula sa 3 kabanata galing sa libro ni Ezekiel or chapter 3. Sinabi pa sa akin, continuation po ito kaya wala na po siyang title. Sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Si Yahweh po ang kausap niya. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Sa aking panlasa, ito'y kasing tamis ng pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Ang pupuntahan mo ay ang sambayan ng Israel at hindi ibang bansang mahirap unawain ang salita. Ang pupuntahan mo ay mga taong nakakaunawa sa mga sasabihin mo. Ngunit hindi sila makikinig sa iyo pagkat ako mismo ay ayaw nilang pakinggan. Matigas ang ulo nila. Ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila. Patitigasin ko ang iyong kalooban tulad nila. Patatatagin kita tulad ng isang batong buhay. Huwag kang matatakot sa paghimagsik na sambayan ng iyo. Sinabi pa niya sa akin, pakinggan mong mabuti at tandaan itong sasabihin ko. Pumunta ka sa mga kababayan mong dinalang bihag na tulad mo. Sa makinig sila at sa hindi, sabihin mo ang ipinapasabi ko. Ako'y itinaas ng espiritu at narinig ko ang ugong ng isang malakas na tinig na nagsasabi, purihin ang kalulhatian ni Yahweh, ang Panginoon ng kalangitan. At narinig ko ang pagaspas ng pakpak ng mga nilalang na buhay at ugong ng kanilang mga gulong na parang ugong ng malakas na lindol. Naramdaman ko ang kapangyarihan ni Yahweh at nag-aalab ang galit ko habang ako'y inililipad ng Espiritu. At dumating ako sa Tel Aviv sa baybay ng Ilog Kebar, sa lugar ng mga dinalang bihag. 7 araw akong natigilan at hindi makapagsalita. Yan, balik na po tayo sa first verse. Dito, inutusan ni Yahweh si Ezekiel. Ito nga sinabi, no? Sinabihan siya, kainin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Yun ang sabi ni Ezekiel. Sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat sa aking panlasa. Ito'y kasintamis ng pulot-pukyutan. Hindi po literal, no, na kinain ni Ezekiel yung libro sa utos ng Diyos sa kanya. Ibig pong sabihin, tandaan niyang maigi yung nilalaman ng aklat na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Aralin niya ito ng gusto dahil yun mismo ang sasabihin niya sa mga taga-Israel. Kasama kasi si Ezekiel na exile sa Babylonia. Kasama ng kanyang hari si Jehoiakim. Kaya yun ang sinabi ng
Sinabi niya sa akin, ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Yun ang utos sa kanya ni Yahweh, pumunta sa sambayan ng Israel. Ibig sabihin, doon sa mga kalahi niya, sa mga taga-Israel na na-exile din sa Babylonia. Marami kasi iba-ibang bansa. Merong mga taga-Moabites, merong mga taga-Elamites na nandoon din. Mga ginyera din ng Babylonian at tinalo. So yung mga nagkaroon din ng bihag na dinala rin sa Babylonia. So parang grupo-grupo sila. So ang utos ni Yahweh, pumunta si Ezekiel doon sa mga kababayan niya para nagkakaintindihan sila kung ano man yung ipinapasabi ni Yahweh. Patungkol kasi yun sa mga taga-Israel yung mensahe na yun. Ang pupuntahan mo ay ang sambayan ng Israel at hindi ibang bansang mahirap unawain ang salita. Yun nga. Ang pupuntahan mo ay mga taong nakakaunawa sa mga sasabihin mo. Dahil mga kababayan niya yun mga taga-Israel din, taga-Juda. So, iisa ang lengguwahe nila, magkakaintindihan sila. Ngunit, hindi sila makikinig sa iyo. Yan ang sabi ni Yahweh. Binalaan na siya na yung mga taga-Juda na yun ay hindi siya pakikinggan dahil matigas ang ulo. Si Yahweh nga nagbigay na nga ng warning. Nagbigay na kung ano ang dapat nilang gawin para makaiwas sila na masakop ng Babylonia or masakupan sila, hindi sila masyadong maapektuhan. Dito ang problema, napakatigas ng ulo ng mga taga-Juda noon na yun. Kaya yun na rin ang babala ni Yahweh sa kanya, na ang pupuntahan niya ay mga taong ngunit hindi sila makikinig, pagkat si Yahweh mismo hindi pinakinggan Kaya nga nagagalit ang gusto si Yahweh na matigas ang ulo nila, yung mga taga-Israel na ito na nasa Babylonia. Ngunit ikaw, ang gagawin kong katapat. Katapat nila, patitigasin din yung kanyang kalooban. Kailangan kasi matibay ang loob niya yan katulad ng ginawa rin kay Jeremiah. Kailangan, para mapaglabanan, may mga gagawin sa kanya na hindi maganda ang mga taga-Israel na ito kahit nakababayan siya Patatatagin kita tulad ng isang batong buhay. Huwag kang matatakot sa mapaghimagsik na sambayan ng iyon. Sinabi pa niya sa akin, sinabi ni Yahweh kay Ezekiel, pakinggan mong mabuti at tandaan itong sasabihin ko. Pumunta ka sa mga kababayan mong dinalang bihag na tulad mo. Sa makinig sila at sa hindi, sabihin mo yung ipinapasabi ko. Importante yun Ang importante kasi ma-deliver ni Ezekiel kung ano man ang ipinapasabi ng Diyos sa kanya, sa kanyang mga kababayan na katulad niya ay bihag sa Babylonia. Hayaan niya kung ayaw pakinggan yung mga sinasabi niya. Basta ang importante, ma-deliver niya yung mensahe ni Yahweh na ipinapasabi sa kanyang mga kababayan. Ako'y itinaas ng Espiritu at narinig ko ang ugong. Ito na naman. Ito, huwag kayo magtataka kung ano yung mga napapakinggan nyo rito Ang ibig lang sabihin, yung kaluwalhatian ni Yahweh. Dinidescribe kasi ni Ezekiel kung ano yung nakikita. Parang nakikita niya. Parang ganun kasi. Yung kanyang yung kaluwalhatian ng Diyos ay kung ano-ano yung mga nakikita niya. Malakas na tinig na nagsasabi, purihin ang kaluwalhatian ni Yahweh, ang Panginoon ng kalangitan. At narinig ko ang pagaspas ng pakpak ng mga nilalang na buhay at ugong ng kanilang mga gulong na parang ugong ng malakas na lindol. Naramdaman ko ang kapangyarihan ni Yahweh at nag-aalab ang galit ko. Bakit nag-aalab ang galit niya? Ni Ezekiel. Habang ako inililipad ng Espiritu, naiinis kasi siya sa mga taong pupuntahan niya. Dahil kung hindi naging matigas yung mga ulo na iyon, hindi aabot sa ganitong punto na uutusan siya ng Diyos para mag-deliver ng mensahe. Kaya nagagalit siya. Hindi siya nagagalit kay Yahweh. Nagagalit siya doon sa mga taga-Israel na pupuntahan rin niya na iyon. At dumating ako sa Tel Aviv. Yes, ang Tel Aviv ay isang chief city.
ng Israel. Pero hindi, ang akala ko nung una, yan ang capital city ng Israel, hindi pala Jerusalem. Ang Tel Aviv, yan ang parang, sa ngayon yan ang business center ng Israel. Meron pa rin. Oo, meron pa. May pang Opo. Tel Aviv. Kaya ngayon. pala Hindi sabi lang ko, V as in boy, V as in V. victory, ang Tel Tel Aviv. Aviv. Sa baybayin ng ilog Kebar, sa lugar ng mga dinalang bihag, 7 araw akong natigilan at hindi makapagsalita. Yan. Oh. State of shock po. Oo. Kasi yan, no? Thank you po, Tata Bert. Tuloy po natin verse 16. Ang bantay ng Israel. Pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay. At wala kang pananagutan. Ang ganda ng ano na ito, no? Ang ganda. Si Yahweh. Yung kita nyo yung binilin ni Yahweh sa kay Ezekiel. Kapag sinabi mong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi niya binigyan ng babala, ang papanagutin ni Yahweh doon ay si Ezekiel. Dahil hindi niya inutusan na siya na magbigay ng babala, tapos hindi niya ibinigay ang babala sa mga taong iyon. And then namatay yung tao. Yung pagkamatay ng tao, pananagutan ni Ezekiel. At hindi mo sila binigyan. Kung nagbigay naman siya ng babala, at yung mga taong binigyan ng babala, hindi pinansin yung kanyang babala at namatay, hindi niya kasalanan yon. Yung tao na mismo nakagawa ng kasalanan, ay siya na mismong mananagot. Ang may kasalanan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. Yun, yung binigyan niya ng babala at hindi nagsisi yung mga tao niyon. Despite the fact na binigyan na ng babala at hindi nagsisi yung mga taong yun at namatay. Hindi na iyong pananagutan ni Ezekiel. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan, ng kabutihang ginawa niya noong una. At mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Importante yan, no? Ang isang taong matuwid dati, nakagawa ng kasalanan o nagpakasama. At namatay yung nasabing taong iyon. Mamamatay siya ng may kasalanan na parang baliwala na yung ginawa niyang kabutihan noong una. Ganun ang ano niyan. Ganun din naman ang ano ng Diyos ngayon. Kung dati kang mabuting tao, then naging masama ka, nakagawa ka ng kasalanan. Parang mababaliwala yung dating ginawa mo Mawawala ng kabuluhan, ng kabutihang ginawa niya noong una. At mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Kaya dapat nga, yung isang tao na dating mabuti, na naging masama, pananagutan ni Yahweh ni Ezekiel
kung hindi niya bibigyan ng babala yung taong iyon na magbago. Bumalik sa dati niyang ugali na mabuting tao. Dahil pag namatay yun at hindi nabigyan babala ni Ezekiel, pananagutan ni Ezekiel. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Yan. Yung mga taong matuwid. Ang ganda ng Tata Bert kasi parang isipin mo, taong matuwid ka tapos isang pagkakamali lang, no? So, parang ang challenge ni Yahweh sa mga taong ito is, o sa kasabihan na to na, sasayangin mo ba yung isang kasalanan? Yeah, Dahil totoo, mabubura lahat. Mm. Nung una, yun yung nakakaano. Simula nung una pa lang mga kabutihan na ginawa mo. Sayang. Mababaliwala eh. Opo. Sayang. Sakit nun. Okay. Totoo naman. Yes. Ayan. Thank you po, Tata Bert. Tuloy po natin. Verse 22. Pansamantalang ginawang pipe si Ezekiel. Hinawakan ako ni Yahweh at sinabi sa akin, tumayo ka, magpunta ka sa kapatagan at may sasabihin ako sa iyo. Tumayo nga ako at nagpunta sa kapatagan. Pagdating doon, nakita ko ang krulhatian ni Yahweh, tulad ng nakita ko sa baybayin ng Ilog Kebar. Nagpatira pa ako sa lupa, ngunit ninukuban ako ng espiritu. Itinindig niya ako at sinabi sa akin, umuwi ka at magkulong sa iyong bahay. Doon ay gagapusin ka upang hindi ka makasama sa iyong mga kababayan. Ididikit ko Upang hindi ka makasama sa iyong mga kabayo. Upang hindi ka makasama. makasama. Hindi, titignan natin. Sige Pwede po. makasama, pwede hindi makasama. Eh. Opo. Tignan natin. Opo. Ididikit ko ang dila mo sa iyong ngalangala para hindi mo mapagsabihan ang mapaghimagsik mong mga kababayan. At kung may gusto akong ipasabi sa iyo, muli kang makapagsasalita. Kung magkagayon, sasabihin mo sa kanila ang ipasasabi ko. Kung gusto nilang makinig sa iyo, makinig sila. Kung ayaw nila, huwag, sapagkat sila'y tunay na mapaghimagsik na sambayanan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito ginawang pipi naman si Ezekiel ng Diyos. May dahilan, no? Pinapunta muna siya sa kapatagan. Dahil may sasabihin nga sa kanya. At nung nasa kapatagan naman siya, pagdating doon, nagpatira pa siya. Ngunit, nilukuban siya ng espiritu, itinindig, at sinabihan naman. Pinauwi naman siya sa bahay niya at magkulong. Doon ay gagapusin ka upang hindi ka makasama sa iyong mga kababayan. Dalawa eh. Pwedeng upang gagapusin ka upang hindi ka makasama sa iyong mga kababayan. Makasama. Pwedeng makasama. Doon muna tayo sa makasama. Kaya gagapusin siya para hindi siya mapasama o makasama sa mga kababayan. Ididikit ko ang dila mo sa iyong ngalangala para hindi mo mapagsabihan ang mapaghimagsik mong mga kababayan. Ibig sabihin yung gagawin. Pipi, magiging pipi siya eh. Kumbaga sa yung mga taong masasama na, parang hindi na niya dapat mapagsabihan pa. Dahil talagang na yun eh. Sentensyado na yung mga iyon eh. Para hindi na niya kailangan mapagsabihan pa yung mga taong mapaghimagsik na iyon na kanyang mga kababayan. At kung may gusto akong ipasabi sa iyo, muli kang makapagsasalita. Yon, ibabalik ang boses niya kung may gustong ipasabi. So ibig sabihin, yung mga taong talagang masama na hindi na kailangan mapagsabihan. Talagang masama na yun eh. Sayang lang din kasi kung sasabihan tapos ganun na rin eh. Masama na rin talaga yun. Yes. At kung may gusto akong ipasabi sa iyo, muli ka makapagsasalita. Kung magkagayon, sasabihin mo sa kanila ang ipasasabi ko. Kung gusto nilang makinig sa iyo, makinig sila. Kung ayaw nila, huwag. Sapagkat sila'y tunay na mapaghimagsik sa sambayanan. Kung gustong maipasabi si Yahweh sa kanila, makakapagsalita siya para
magkagay sasabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko. So, mga dapat pagsasabihan talaga yung mga tao na yon pagka ganon. Kung gusto nilang makinig sa iyo, makinig sila. Kung ayaw nila, huwag. Sapagkat sila'y tunay na mapaghibagsik sa sambayanan. So may mga tao din na kahit na mapaghibagsik, nasa kanila na ang kung pakikinggan kanila o hindi. Depende yon. Pero kinakailangan pagsabihan din sila. Yes. So meron talaga yung hindi kinakailangan pagsabihan, no? May mangyayari dyan talaga. Hindi na kailangan pagsabihan pa. Dahil ginawa ng pipi si Ezekiel. Thank you Okay, po, Tata Bert. Ayan. May comment po si Mamita. Maihahambing po ba natin iyan kay VP Sara na marami nang nagbabala sa kanya, ngunit ayaw pa rin magpakabuti? So wala po tayong pananagutan dahil hindi niya hinarap ang mga aligasyon ng taong bayan. Pwede sabihin natin na gano'n, no? Ang problema lang talaga, masyado magiging political tayo dito, no? Masyado tayong yun na rin ang magiging advice na lang natin dito, sana maisipan ni VP Sara na harapin kung ano man yung mga ibinibintang sa kanya para ma-resolve yung mga bagay-bagay na yan. Kung talagang iiwasan yan, gagawa siya ng mga paraan para hindi matuloy yung dapat matuloy, yung impeachment or whatever it is, dadalahin pa rin niya yan Dadalahin pa rin niya yan. So, ganun na rin yun. Harapin na lang niya kung ano yung dapat niyang harapin para malinis na lang ang lahat. Ganun. Lahat ay may katapat na consequence. Yan. Thank you, Mamita, sa iyong Thank question. you. Yan. Dito na po tayo sa chapter 4. Ang halimbawa ng pagkubkob sa Israel. Sinabi pa sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao. Ang ganda, no? Anak ng tao. Anak Ganun. ng tao. Kumuha ka ng tisa. Ilagay mo iyon sa iyong harapan at iguhit mo roon ang lungsod ng Jerusalem. Tisa. Opo. Yung sa bilyar, yung tatater. Yung parang Yun, chalk. isang klase tisa yun. Pang ano naman yun. Meron kasi, yung paggawa ng asin, may inilalagay yung tubig na yan, may tisa yan sa ilalim Kulay parang pula Ano. Parang ganun siguro. Parang ganun. Pero ito, yun, nasusulatan yun naguguhitan yun Okay. Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng tisa. Ilagay mo iyon sa iyong harapan at iguhit mo roon ang lungsod ng Sa bagay Jerusalem. nung panahon na yun, wala pang papel kasi Baka Kaya yun ang talagang huwi. tisa, yun ang yung talagang sulatan nila. Opo. Upang ipakita ang isang pagkubkob. Paligiran mo ito ng muog at mga tanggulan at umangan ng malalaking trosong pambayo. Kumuha ka ng platong bakal at ilagay mo na parang pader sa pagitan mo at ang lungsod. Huwag mo itong iiwan ng tingin. Ito ay kukubkubin at ikaw ang kukubkob. Magiging palatandaan ito sa bansang Israel. Pagkatapos, mahiga ka ng nakatagilid sa kaliwa at ipapataw ko sa iyo ang bigat ng parusa sa Israel. Kung gaano katagal kong ipataw sa iyo ang parusa, ganoon din ang pagpaparusa sa kanila. Sa loob ng 300 siyam na po araw, mananatili ka sa ganoong ayos. Sa hirap nun. Bawat araw ay katumbas ng isang taon. Pagkatapos, bumiling ka Bumiling ka. sa kanan. Lumipat na Bumalik. yan. Opo. Bumiling ka sa kanan upang dalhin ang kaparusahan ng Juda sa loob ng 40 araw. Bawat araw ay katumbas ng isang taon. So, dito, 390 days sa buong Israel. Opo. Nag-start yan So, Nabuo ang Israel kasi 12 tribes nung panahon ang nagbuo ng Israel noon si King David. Nung binuo niya yung 12 tribes, Okay. kaya na forma yung buong bansang doon nag-start yan.
Siguro abot ng 390 years nga. Mula, since nung panahon ni David yan. Okay. Tapos sa Judah, 40 years. Hindi ko na alam kung saan ang ano niyan. Kung saan nag-start yan. Opo. Pagkatapos, humarap ka sa Jerusalem. Iunat mong paharap doon ang iyong kamay na nakalilis ang manggas ng iyong baro. At magpahayag ka laban sa lungsod na iyon. Ngunit gagapusin kita hanggang hindi natatapos ang gagawin mong pagkubkob para hindi ka makabiling. Dito kasi, no, sa ano yung muna natin, no? Opo, para... Napakahirap nung ano pinapagawa sa kanya. Biro mong hihiga siya, no? Para lang maparamdam sa kanya o maipakita niya yung paghihirap o yung pagkubkob na mangyayari sa Jerusalem o sa Israel, no? 390 days. Pakakayanan kaya niya yung nakahiga siya 390 days ng ano, para mahirap, no? Mahirap. Basta nakalagay dito, ganyan. Either makakayanan niya or hindi, hindi natin alam. Basta ganun nga, 390 days siyang mananatili sa ganung ayos. Ang dami. Ang bawat isa niyan kasi, ang equivalent noon ay 1 taon. So, 390 years. Gagawain niya yun ng 390 days. Nasa isang posisyon siya. Pagkatapos, bibiling siya sa kanan. Para naman 40 days, para naman sa kaparusahan sa Judah. Yung una kasi na 390 days, kaparusahan yun. Equivalent na kaparusahan yun sa buong Israel. Kung paano gagawain ni Ezekiel yan, hindi natin alam. Napakahirap 390 days. Na hindi siya kikilos. Hindi, sa bagay, malalaman natin yan kung ano pang doon sa magiging takbo ng babasahin natin yan. Yes. Yan. Tuloy po natin Verse verse 9. 9. Ngayon, kumuha ka ng trigo, cebada, bitsuelas, lentil, batat, at espelta. Paghalu-haluin mo ito sa isang sisidlan at lutuin. Ito ang kakanin mo sa loob ng 300 at 390 araw habang ikaw ay nakahigang patagilid sa kaliwa. May takda ang pagkain mo araw-araw. 1 beses maghapon at mahigit na 1 kilo lamang araw-araw. May takda rin ang iyong pag-inom. 1 beses maghapon at halos 1 litro lang sa isang araw. Magluto ka ng bibingkang cebada na dumi ng tao ang panggatong. Kanin mo ng nakikita ng mga tao. Ganyan ang magiging pagkain ng Israel saan kuman sila itapon. Ganyan. Figure Oo. na pinapanga-tama ka, Tata Bert. Parang Napadanas. pinapa-experience sa kanya. Pero paano yun? Nakahiga siya ng ganyan. Paano siya kakain? Malaman pa natin siya. Hindi. Basta isipin na lang natin, napakahirap para kay Ezekiel yung gagawin niyang iyan. Para na rin yung kahirapan talagang mangyayari. Yung hirap na daraanin ng mga taga-Israel. Yes. Dahil sa parusa na iyan ng Diyos na mangyayari. Yun na lang ang isipin natin, no? Kung isipin natin paano gagawin ni Ezekiel 390 days, mahirapan tayo. Kawawa naman pag ganun. Yan. Verse 14, sumagot ako, ngunit Panginoong Yahweh, alam mong hindi ako nagpapakarumi sa aking sarili. Dahil dito sinabihan siya na yung panggatong. Dumi ng Tao po. dumi ng tao. Sige. Yan. Sumagot ako, ngunit Panginoong Yahweh, alam mong hindi ako nagpapakarumi sa aking sarili. Mula sa aking pagkabata ay hindi ako tumikim ng anumang namatay ng kusa o nilapa ng hayop. Hindi rin ako tumikim ng anumang karumal-dumal na karne. Sinabi niya sa akin, kung gayon, dumi ng baka ang igatong mo sa halip na dumi ng tao. Sinabi pa niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao,
Babawasan ko na ang tinapay na kinakain araw-araw sa Jerusalem. Tatakalin na nila ang kanilang kakanin at iinumin. Paghaharian na sila ng pangamba at kabalisahan. Gagawin ko ito sa kanila hanggang sa sila'y pagharian ng sindak. Gayon sila pahihirapan dahil sa kanilang kasamaan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Actually, itong sinasabi na ito ni Yahweh kay Ezekiel, wala pa yung pangatlong pagsapok na gagawin ng Babylonia. Yan ang mangyayari kasi. So, dito pa lang sa panahon ni Ezekiel, sinabi na gano'n ang mangyayari. Sa mga tao, yung nandoon sa hindi pa nangyayari yan doon sa mga nasa Jerusalem o nasa Judah talaga, hindi pa. Pero at least, sinabi na kay Ezekiel. Pero paano sasabihin ni Ezekiel doon yon sa mga taong nandoon sa, yung mga naiwan na tao? Hindi natin alam. Siguro, malalaman na pagtakbo pa ng Opo. nasa, kasi siya nasa Babylonia nung sinabihan sa ni, patungkol yung mga mensaheng iyan doon sa mga taga-Israel na nandoon na rin, bihag na rin. Patungkol yan doon sa mga, siguro sinabihan na rin sa mga taga-Jerusalem na naiwan. Paano paano yung ganyan na yan? Iisipin natin. Paano may experience ng mga tao na ito na nandoon sa Babylonia, yung pinapagawa ni, siguro ganun din ang may experience sila. Sa mga taga-Jerusalem, sa mga taga-Juda. Baka nga since Gera Tata Bert, yung nakatagilid, kumbaga wala na silang, yun nga, yung physically, na sila Hirap talaga yun, mahirap talaga yun. Ito lang pinapagawa kay Ezekiel para masabi. Siya kasi ang magsasabi niyan sa sa mga taga Israel sasabihin na yan So pinapa-experience muna sa kanya, then sasabihin sa mga taga Israel yan. Hindi kaya Tata Bert, yun yung proof niya na parang kausap ko ang Diyos. Parang, paano ko ba i-explain? Parang, na-experience ko siya. Kasi, kung hindi siya big deal, hindi siya gagawin ni Ezekiel. Parang ganon. Parang, kasi, ba't ko gagawin? Pinagawa sa akin ni Yahweh. Matikas talaga kasi ang ulo ng mga, kailangan makumbinsi niya. Yun. Yung mga, ganyan ang daranasin nila. Yun. Ganyan ang daranasin nila. Para for him to convince, kailangan niya ma-experience. Din. Yun. Grabe pala. Akala natin, magsasalita lang siya. Hindi pala. Experience pa sa kanya. Hirap nga. Kaya siguro nagmumura si nagagalit. Ayan na po. Yan. Dito na po tayo sa chapter 5. Inahit ni Ezekiel ang kanyang buhok at balbas. Ganun. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng isang mataling na tabak at ahitin mo ang iyong buhok at balbas. Pagkatapos, timbangin mo iyon at pagtatluhing bahagi. Sunugin mo sa gitna ng lungsod ang unang bahagi matapos itong kubkubin. Ang ikalawang bahagi ay tatarin mo habang naglalakad ka sa buong lungsod. Ihagis mo naman sa hangin ang ikatlong bahagi at pasusundan ko ng tabak. Kumuha ka ng ilang hibla ng buhok at itali mo sa laylayan ng iyong kasuotan. Kapag naitali mo na, kumuha ka pa ng ilang hibla at sunugin mo. Ang apoy nito ay kakalat at susunog sa buong Israel. Naintindihan ko yung niyan. Sige pa, Tata Yan. Bert. Dito, Apo. Ahitin, pinutusan siya si Ezekiel ng Diyos ahitin yung kanyang buhok at balbas. Then, timbangin iyon at pagtatlong bahagi. Hatiin sa tatlong bahagi. Sunugin mo sa gitna ng lungsod ang unang bahagi matapos itong kubkubin. Ibig sabihin, yung buhok na iyon, nire-represent niyon ang mga taga-Israel.
yung hibla ng buhok. Opo. Yung 1/3 doon, dadanas ng pagkasunog. Oh, get. Dadanas ng Opo. pagkasunog. Yung ikalawang bahagi, tatagta rin eh. Ah. So ginamitan mo ng pantagtad, Opo. ginamitan mo na ng espada or whatever na. So ibig sabihin, yung 1/3 mamamatay. Sa ano mismo sa gera or Tama, whatever. opo. O sa ano ganyan. Tapos ihagis mo naman sa hangin ang ikatlong bahagi. Etong na-exile na. Ah, nawala na. Oo. Yung ikatlong bahagi, ma-exile. Iba to sa hangin. Yun, ang Galing. tatlo, di ba? Tama, No? Robert. Yun ang Tama pagkakaano ng tao eh. Representation. Sunog. Dahil ba susunog nga yung ano. Tapos, mamamatay sa gera yung iba. Tapos yung iba, iado sa hangin, padadala sa hangin. Isa lang ibang ibig sabihin yun eh. Mai-exile. Yes. Kumuha ka ng isang hibla ng buhok at itali mo sa laylayan ng iyong kasuotan. Kukuha siya ng ilang hibla. Itatali sa kanyang kasuotan. Pag natali sa kanyang kasuotan, dahil buhay si Ezekiel, ibig sabihin, mapipreserve din yung mga tao na yun. Tama. Kasi may tira pa Bert. Oo, may natira. Tama. Kapag naitali mo na, kumuha ka ng ilang libla at sunugin mo. So, doon sa maliligtas na yon, meron pa rin mamamatay. Ang apoy nito ay kakalat at susunog sa buong Israel. Ganun talaga. May maliligtas din talaga. Opo. At yun nga, itali sa hibla. So, ibig sabihin, Meron. may maliligtas. Opo, may liligtas. Dahil maliligtas si Ezekiel eh. Ganun, siguro. Yun lang ang basa ko doon sa ano ha. Hindi, tama Bert. Mm. Ganun nga, nire-represent niya po. Yan, thank you po. Tuloy natin, verse 5. Sinabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa. Ito. Ngunit nilabag niya ang aking kautusan at mga tuntunin. Nagpakasama siya ng higit pa sa mga bansa sa kanyang paligid. Tinalikuran nga niya ang aking kautusan at iniwan ang aking mga tuntunin. Kaya, ganito ang sabihin mo sa kanila. Dahil sa kaguluhan mong higit pa sa bansa sa iyong paligid, sa pagtalikod ng mamayan mo sa aking mga tuntunin at kautusan, at sa inyong paglakad ayon sa tuntunin ng mga bansang iyon, ako ay laban sa inyo ngayon. Paparusahan ko kayo sa harapan ng inyong mga kaaway. At dahil sa inyong kasamaan, gagawin ko sa inyo ang isang bagay na hindi ko pa ginagawa at hindi ko nagagawin pa. Kakainin ng magulang ang kanilang mga sariling anak at ng mga anak ang kanilang mga sariling magulang. Grabe tagutom niya. Paparusahan ko nga kayo at ang matirang buhay ay pangangalatin ko sa lahat ng dako. Kayong lahat ay buong lupit kong ibabagsak dahil sa inyong kasamaan at paglapastangan sa aking templo sa pamamagitan ng kasuklam-suklam ninyong gawain. Hahatiin ko kayo sa tatlo. Ang unang bahagi ay papatayin ko sa salot at sa matinding taggutom. Ang ikalaway sa pamamagitan ng tabak. Ang ikatlo'y ikakalat ko sa lahat ng dako at patuloy kong uusigin. Ibubuhos ko sa inyo ang aking puot hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na akong si Yahweh ay marunong mapuot dahil sa matinding panibugho. Gagawin ko kayong isang puok ng lagim at katatawanan ng lahat ng bansa sa paligid ng lahat ng makakakita sa inyo. Mabibilad kayo sa kahiyan at lilibakin. Magsisilbi kayong babala sa mga bansa sa inyong paligid sa sandaling ipataw ko sa inyo ang mabigat na parusa, bunga ng matinding puot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mangyayari ito sa sandaling padalhan ko kayo ng matinding taggutom at iba't ibang kahirapan. Padadalhan ko kayo ng taggutom at mababangis na hayop na siyang lalapa sa inyong mga anak. Makakaranas kayo ng salot at digmaan.
hahayaan ko rin kayong usigin. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Grabe ang galit talaga ng Diyos sa Israel, no? Sa ba tayo? 5 po. Yan ay. Ay, sige po, balik po. Ay, tapos na yun dyan. Grabe talaga ang galit ni Yahweh. Biro mo nga naman kasi, no? Binigyan na sila. Nagkaroon ng kasunduan nung panahon pa ni Abraham. Umabot sa panahon ni Moses na kung saan binigyan pa sila ng 10 utos ng Diyos na para sundin talaga ng mga taga-Israel, isinulat sa bato. Ang problema, naging matigas pa rin ang ulo ng mga taga-Israel. Hindi magagalit ng ganito ang Diyos sa kanila kung hindi grabe yung ginawa nila. Pero mo, aabot pa doon sa punto na magkakaroon ng tagutom. Kakainin ng isang ina ang kanyang anak at ang mga anak kakainin ng kanilang mga magulang. Grabe ang galit na iyan. Grabe yung parusa na aabutin talaga ng mga taga-Israel na ito. Naging matigas ang ulo nila. Ando doon na nga kasi binigyan na sila kung anong dapat nilang gawain. Hindi nila sinunod. To the point na binabastos nila ang Diyos dahil mas binigyang halaga nila yung mga Diyos-Diyusan na wala naman sa totoo lang nagagawa sa kanila. Sinasamba nila ito, inaalalayan ng kung ano-ano, tapos si Yahweh, hindi na nila ginagawa yon. Binanggit nila rito na parang naninibugho. Parang may binanggit ka rin, may nabasa ko, naninibugho si Yahweh. Dahil sino na bang hindi maninibugho sa ginawang ito ng mga taga-Israel? Lahat na halos ay ginawa ng Diyos sa kanila para maging mabuting bansa sila, maging mabuting tao, pero ang naging sukli ay yung pagtalikod nila kay Yahweh, yung pambabastos na nga ginawa nila, tapos yung mga Diyos-Diyosan, inalalayan pa yan ng buhay ng mga anak ng ibang mga hari. Tapos yung Moab, ay ginagawa pa nila sa kanilang mga seremonyas, yung buhay ng kanilang mga anak, inaalay din nila. Grabe talaga, kaya ganito katindi yung kaparusahang aabuti nila dahil sa galit ni Yahweh sa kanila. Grabe, parusa, kakainin ng magulang kanilang mga sariling anak. Grabe yun. Ibig lang sabihin talaga matindi ang nagawang kasalanan ng mga taga-Israel. Estilo, sa bandang huli, patatawarin pa rin sila, no? Ganun na. Talaga ang Diyos. Ibubuhos ko sa inyo ang aking puot hanggang sa gumaan ang aking loob. Kung madama ninyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyo na akong si Yahweh ay marunong mapuot. Kala nila kasi pagka Diyos, mapagpatawad. Totoo naman mapagpatawad ang Diyos. Pero siyempre, magagalit, mapupuot din. Makikita rin niya kasi Actually, sa akin, yung puot ng Diyos na iyon, para bang pagsubok na yun sa tao, parang yun na ang pagdisiplina sa tao Ay, opo. Yung puot na yun na ang pagdisiplina sa tao. Ganun kasi katindi yung aabutin pagdisiplina nila dahil yun ang ginawang kasamaan ng tao. Kaya matatawag na puot. Dito pinalabas na lang na ganung puot. Mabibilad kayo sa kahihiyan at lilibakin. Magsisilbi kayong babala sa mga bansa sa inyong paligid. Magsisilbi kayong babala sa mga bansa sa inyong paligid. Sa sandaling ipataw ko sa inyo ang mabigat na parusa, bunga ng matinding puot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Mangyayari ito sa sandaling padalhan ko kayo ng matinding tagutom at ibang kahirapan. Padadalhan ko kayo ng tagutom at mababangis na hayop na siyang lalapa sa inyong mga anak. Makakaranas kayo ng salot at digmaan. Hahayaan ko rin kayong usigin. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ngayon kaya, ganun pa rin? Hindi pa rin natuto? Ewan natin.
Mahirap mag-judge. Opo. Ayun. Grabe tatapert sa akin. Grabe po ang yan ang pag yung paulit-ulit na ginagawa ng mga, sabihin natin makasalanan. In modern times, in general, paulit-ulit na ginagawa ng makasalanan. Dadating at dadating din yung panahon na may kaakibat. Nung panahon nito, ni Ezekiel, kaparusahan ang tawag. Pero ngayon, yun ay kaparusahan dahil sa sarili niyong gawa. Kumbaga, talagang kung gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo mabuti. Kung gumawa ka ng masama, babalik sa'yo masama din. Kaya, sa totoo lang, tama nga yun, pag yung tinanong ko na Tatabert last time na, mahirap po ba gumawa ng mabuti? Oo nga, tama yung sabi ng Tatabert, mahirap gumawa ng mabuti. Kaya ngayon, maiintindihan mo bakit minsan mararamdaman mo parang mas maraming masasama, mas maraming nakakagawa ng masama. Dahil dito palang pinapakita na mahirap sumunod, mahirap gumawa ng tama. Dahil pag inuuna mo ang sarili mong kagustuhan at hindi yung inutos at sinabi sa'yo ng Diyos na gawin, yun talaga. Yun ang punot dulo nun. Kasi nakakalimutan natin na may Diyos na nakatingin, di ba? Minsan sa iba hindi pa nga naniniwala, kaya nila gumawa ng kasamaan. Kaya biglang napaisip ako, Tatabert, talagang hina-highlight dito na Ezekiel, anak ng tao. Doon feeling ko, in-emphasize ng Diyos na tao lang kayo. Ako ang gumawa sa inyo, ako ang Diyos. Kaya siguro, kaya paulit-ulit niya dinidiin para ma-realize din ni Ezekiel na bilang tao, ito pala yung pwedeng mangyari. Ito yung kaya gawin ni Yahweh. Na kahit anong gawin mo dyang mga iniidolo mo, mga Diyos-Diyosan, tao lang kayo. Hindi nyo ko kayang labanan, hindi nyo kaya akong questionin. So yun lang sa akin, Tatabert. Sana ang mga tao ma-realize na yun nga tao tayo. So dapat meron tayong pagpapakumbaba at pagpapasalamat na may Diyos tayo, may nakatingin sa atin. Pero minsan, hinahayaan natin na parang wala lang, nandyan lang siya, tinitake natin siya for granted. Kaya, sige, gawa tayo masama, hindi natin alam. Nasasaktan kasi natin siya. Diba? Kasi hindi tayo nakikinig sa mga utos niya. Ayun lang. Yun nga dito ako sa sinabi Opo. marunong mapuot ang Diyos dahil sa matinding palibugho. Totoo naman, ang tao kasi ay hindi na natuto. Sa totoo lang, bago pa man nagkaroon ng dilubyo, yung great flood na yan, bakit ginawa yan? Dahil grabe nang naging masama ang tao. Actually, hindi lang yan Meron pa tayong mga tinatawag na yung pagkawala ng Lemuria, yung pagkalubog ng Atlantis. Ang dahilan naman kaya nawala yung mga sibilisasyon na iyan noon dahil naging masamaan na ang tao. Naging masyadong nagmarunong na ang tao. Parang sinasabi lang mas magaling na sila sa Diyos. Ganon yan syempre, magagalit na ang Diyos niyan. Malibugo dahil yung tao hindi na siya nirespeto. At sa aking palagay, ang ganitong hindi natututo ang tao, hindi natin alam kung hanggang saan. Dahil ngayon na naman, sa panahon ngayon, natututo ba ang tao? Sa palagay ko, hindi pa rin. Hindi pa rin. Considering nag-aaway-away ang tao dahil sa teritoryo, dahil sa power, hindi natin malaman kung ano-ano natutuhan ng tao. Locally, dito sa ating bansa, natuto ba ang tao? Hindi pa rin. Dahil imbis na tumulong sa kapwa, pinagsamantalahan pa ang kapwa. Yung mga halaga o mga pera na dapat na uukol para mapaunlad ang kalagayan ng tao, ninakaw pa ng iba. Masasabi bang natuto ang tao sa ganon? Hindi po.
So patuloy talaga na ang Diyos magbibigay ng kanyang disiplina. At hindi lang mababaw na pagdisiplina. Matindi talaga. Dahil ang hangad lang ng Diyos ay matuto ang tao. Posibleng may natututo, iilan lang. Pero still, marami pa rin. Marami pa rin ang hindi natututo. Andiyan na ang batas ng Diyos. Hindi na nga nakasulat sa bato isinulat na nga sa isipan at puso ng tao. Still, hindi pa rin matuto ang tao. Kailan tayo matututo? Sana naman, kahit papaano, isaisip natin na ang Diyos ay laging kasama natin. Yung man lang sana ay maging babala, no? Na andyan dyan ang Diyos. Matakot tayo, sabihin natin matakot. Andyan dyan ang Diyos. Paparusahan tayo na, yun man lang sana. Maging babala sa atin. Huwag gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Sana po sundin na natin ang Diyos. Paano? Ay, nako. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Pero gawin na lang natin sa abot ng ating magagawa kung anong nararapat para mapaunlad natin. Hindi lang ang buhay natin, kundi ang buhay ng ating kapwa. Malulugod ang Diyos pag ganyan ang nasa isip natin. Yeah. Tsaka kung nakikita na natin, Tata Berto, sa iba na yung consequences, bakit minsan, no, bakit inulit pa rin? Nangyari na nga sa iba, no? Minsan yun yung magtataka ka, ha, dito pa nga lang bakit ginagawa pa rin nila? Alam naman nila yung mangyayari. Ay, nako. Yeah. Masyado, ang tao kasi masyadong na ano doon sa power, Yan, power. sa wealth, Yes. masyado. Nakikita nila na panandalian lang yun, pero ewan ko, yung pa rin ang kaaya-aya sa paningin nila, sa panlasa nila, yung pa rin. Correct, Tata Bert. So, yun ang masasabi natin evil na, di ba, yun talaga. Hindi lang siya basta Satan na figure, yun mismo. Saka, yun, tama yun, sundin natin ang Diyos. Pero, Lord, wag niyo muna kami sunduin. Susundin ka namin. Pero wag muna kami sunduin. Para lang light. Ayan. Yes. Ayun po. So, sana po, matuto na tayo. Kung end times na, kailangan pa ba mangyari mga ganito? Pero yun, patuloy pa rin naman natin na patuloy pa rin tayo humingi ng tawad sa Kanya kung ano man yung mga kasalanan na gawa natin. At mamaya po may online prayer vigil po, 10 o'clock p.m. Sa mga gusto po manood ng replay, dito pa rin po sa Facebook. Sa YouTube naman po meron din Anthony Rivera-AGT. Kung gusto niyo po malaman kung paano nag-umpisa si Senior at hindi pa niya mga projects, sa anthonyrivera.com po. And bukas, At bukas, 8 o'clock, meron po tayong novena prayers. Binondo kung makakarating si Tita Herms, pero basta meron, no? And then, bago po ang gamutan, yung ating 176 lecture. Yeah. Thank you po. Thank you po. God bless.